Tinag nyo ako dito, senior citizen na na-scam. Nagulat ako, ninong ko na pala yan. Eto beware ulit. Nood lang kayo ng mga ganito. Share nyo lang yung mga ganito para alam nyo yung mga naiisip na kalokohan ng mga scammer ngayon, ng mga budol-budol ngayon. So kumatok yung scammer sa bahay ng senior citizen. Nagpanggap na taga-barangay. Naka-ID pa yan, kumpletos recados para maniwala ka talaga. Ngayon, pagpunta, nagsabi na papasok daw sila para i-check yung kusina at i-check particularly yung gasol. Sir, i-check lang po namin yung gasol nyo. Baka may tagas kasi sa kalapit na lugar, nagkasunog dahil dyan. Bilang taga-barangay, kailangan po namin i-ensure na safe ang lahat ng tahanan. Kaya kailangan namin pumasok. Tong senior citizen na taranta na pinapasok, no? Eto nga pala yung kusina, ganyan-ganyan. Nagulat na lang siya. Okay naman yung gasol nila bago dumating tong mga to, pero biglang nabutas yung host daw. Tapos bigla niyang kinailangan na magpalit ng pyesa. Binebentahan na siya ng pyesa nitong mga yun. Nagulat siya. Parang ang mahal ng pagkakapresyo. Kung hindi ako nagkakamali, i-correct nyo na lang ako, no? Kasi nakalimutan ko yung presyo. Parang 7.5 ba? So, yun. So, ang pasasalamat na lang ng pamilya, hindi sinaktan yung matanda. Wala nang ibang nangyari. Pero 7.5 is still 7.5. Nagkaroon ng ganitong amount tong mga to na walang kahirap-hirap, pumasok lang sa bahay ng kung sino-sino. O anong gagawin? Pumunta na ngayon sa barangay, kunin ang kanilang contact number, mapa-landline o cellphone yan. In case na bisitahin kayo ng mga ganyan na nagpapanggap na taga-barangay sila, ma-confirm nyo muna through call kung talaga nagpadala sila ng mga ganyang klaseng tao. And sigurado ako na kapag ang tao na yan, pag sinabihan nyo na, sandali, adyan ka muna sa labas, tatawag lang ako sa barangay to confirm kung talagang may pinadala silang mga ganyang mag-check-check. Kung hindi talaga taga-barangay yan, pagpasok mo ng loob ng bahay at hindi mo binuksan ang gate nyo at alam niyang tatawag ka ng barangay, aalis na yan agad bago ka pa bumalik dahil alam nilang mabubuking na sila. O meron pa tayong isa, tong dalawang to nagpapanggap naman na taga-census daw. Ang census usually, inaalam kung ilang tao ang nakatira sa isang bahay. Itong dalawang to, ang inaalam nila kung ano-ano ang mga gamit na nasa loob ng bahay ni nanay. Diba? So nagtaka ngayon si nanay, buti na lang si nanay tamang hinala. Anong sabi ko sa inyo, sa ganitong mga sitwasyon, mas lamang ang tamang hinala. So in-interrogate ni nanay yung dalawang mokong na to. So, sabi ni nanay, bakit inaalam nyo yung mga gamit na matatagpuan sa bahay ko? Sabi nito naka-helmet na pula, yan daw kasi yung census nila. Kailan pa? Tapos ito, nagpipilit na papasok siya sa bahay, makikiihi ba yun? So, gusto niyang pumasok nung nararamdaman niya na negative tong maniwala sa census, paihi na lang para magbukas ng gate to si nanay, tapos pasukin na namin agad. Hininga ni nanay ng ID. Asan mga ID nyo? Kung totoong taga-census kayo. Ang alibay nitong dalawa, nakalimutan po namin sa sasakyan. Alam nyo yun? Meron ba yun? Papasok ka ng school, nakalimutan mo ID mo? Papasok ka ng work, wala kang ID o pagkakakilanlan na nire-represent mo talaga yung kumpanyang yun? Kung meron kayong kahit konting kutob sa isang tao, huwag nyong papapasukin sa mga bahay nyo. Share this video to your family and friends para updated sila sa mga modus nitong mga to. And tandaan nyo lagi sinasabi ni Ma'am Shi Odil, okay lang na tamang hinala. Kasi pag tamang hinala, mas safe ka.